bigla na lang bumuhos ang ulan. Isang malamig at malakas na ulan na tila ba gustong burahin ang lahat ng ingay at alikabok ng Maynila. Sa ilalim ng makapal na ambi ng isang nagtataasang gusali, mahigpit na niyakap ni Elena ang kanyang 5 anak. Ang init mula sa kanilang maliliit na katawan, ang tanging bumabaka sa lamig na dala ng hangin. Isang itim at kumikinang na sasakyan ang huminto sa kanilang tapat. Napakagara nito, isang uri ng sasakyan na sa panaginip lang niya nakikita. Bumukas ang pinto at isang pares ng sapatos na katad na mas makintab pa sa sahig ng kanilang inuupahang kwarto ang unang lumabas. Sumunod ang isang lalaking matikas ang tindig, nakasuot ng mamahaling suit. Hindi napansin ng lalaki ang mag-iina sa simula. Ngunit nang iangat nito ang kanyang tingin, sandali itong natigilan. Ang kanyang mga mata, na dati walang emosyon, ay biglang nanlaki. Tila isang kidlat ang gumuhit sa kalmadong mukha nito, habang ang tingin niya ay dumapo sa 5 maliliit na bata na nakakapit sa laylayan ng bestida ni Elena. Isa-isa niyang tinitigan ang mga ito, mula kay Andres hanggang kay Bea, kay Chris, kay David, at sa pinakabunso si Ella. Sa mga matang iyon, nakita ni Elena ang pagkabigla. At pagkatapos, isang malamig na katanungan. Naramdaman ni Elena na huminto ang kanyang paghinga. Ang lalaking ito. Ang lalaking matagal na niyang sinubukang kalimutan. Ngunit kaninang umaga lang, bago pa man dumating ang ulan at ang multo ng nakaraan, payapa ang lahat. 4:00 pa lang ng madaling araw ay gising na si Elena. Sanay na ang katawan niya sa ganitong oras. Habang mahimbing pang natutulog ang kanyang mga anak, dahan-dahan siyang nagluto ng kanilang almusal, sinangag, itlog at hotdog. Simpleng pagkain, ngunit para sa kanyang mga anak, ito ay isang piyesta. "Ang bango naman, Mama," sabi ni Bea, ang kanyang panganay na babae, habang kinukusot pa ang mga mata. "Gising na pala ang prinsesa ko," nakangiting sabi ni Elena. "Gisingin mo na ang mga kapatid mo, malapit nang maluto ito." Ilang sandali lang, ang maliit nilang espasyo sa Barangay Pag-asa ay napuno na ng ingay at tawanan. Si Andres, ang panganay, ay seryosong tinutulungan ang kanyang mga kapatid na magsuot ng kanilang uniforme. Si Chris at David, ang kambal, ay nag-uunahan sa banyo. At si Ella, ang bunso, ay nakakapit sa binti ng kanyang ina. Ayaw humiwalay. "Mama, ako po ang maglalagay ng palamuti sa buhok ni Ella," alok ni Bea. "Sige anak, dahan-dahan lang ha." Pinagmasdan ni Elena ang mga ito habang kumakain. Ang bawat isa ay may kani-kaniyang kwento, may kani-kaniyang pangarap. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang mundo. 5 beses na biyaya. 5 dahilan para lumaban. Sa gitna ng kanilang pagkain, biglang nagtanong si Chris, "Mama, bakit po wala tayong picture ni Papa?" Natigilan si Elena. Nahulog ang hawak niyang tinidor. Ang simpleng tanong na yon ay parang punyal na tumusok sa kanyang puso. Ito ang tanong na pinakakinatatakutan niya. Pilit siyang ngumiti. "Kasi nasa malayo si Papa, anak," malumanay niyang sagot. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. "Nagtatrabaho siya para sa inyo, pero mahal na mahal niya kayo." Isang kasinungalingan yon. Isang magandang kasinungalingan na paulit-ulit niyang sinasabi para protektahan sila mula sa masakit na katotohanan. Ngayon, sa harap ng marangyang gusali, ang katotohanan ay nakatayo sa kanyang harapan. Matangkad, malamig, at makapangyarihan. Naramdaman ni Elena na nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Agad niyang hinila papalapit ang kanyang mga anak, na tila ba kaya niyang itago ang mga ito mula sa mapanuring tingin ng lalaki. "Mga anak, tara na. Tumila na ang ulan." Halos pabulong niyang sabi. Kahit na malakas pa rin ang patak nito, ngunit huli na ang lahat. Humarang ang lalaki sa kanilang daraanan. Ang bango ng kanyang pabango,
Isang amoy na minsan nang naging pamilyar sa kanya ay bumalot sa hangin. Si Angelo Del Fiero, hindi nagbago ang mukha nito. Ganoon pa rin kaperpekto, ganoon pa rin kalamig. Ngunit ang mga mata niya, may kakaiba sa mga mata niya habang nakatitig ito sa 5 bata. Isang tingin ng pagtataka, ng hindi paniniwala, at unti-unting nabubuong galit. Napayuko si Alena, umaasang hindi siya makikilala. Ngunit ang 5 mukha sa tabi niya ay isang hindi maikakailang katibayan. Dahan-dahang lumuhod si Angelo para maging kapantay ng mga bata. Ngunit ang tingin niya ay nanatili kay Alena. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Sinasabayan lang ng lagaslas ng ulan. Pagkatapos, nagsalita ito. Ang boses niya ay mababa at walang anumang emosyon na lalong nagpatindig ng balahibo ni Alena. "Sino ka?" tanong nito. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng akusasyon. Itinuon nito ang kanyang tingin sa mga bata. Pagkatapos ay ibinalik ulit kay Alena, na para bang sinusukat ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. At sino ang ama ng mga batang ito? Bumalik si Angelo sa loob ng kanyang sasakyan, ngunit hindi niya agad pinaandar ito. Nakatingin lang siya sa kawalan, sa kalsadang binabasa ng malakas na ulan. Ang imahe ng 5 maliliit na mukha ay tila nakatatak na sa salamin sa kanyang harapan. 5 mukha, 5 pares ng mga matang katulad ng sa kanya. Ang hugis ng panga, ang paraan ng pagngiti ng isa sa mga ito kanina. Hindi maaari. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Pilit na iwinawaksi ang mga larawang yon sa kanyang isipan. Isa itong pagkakamali. Isang malupit na biro ng tadhana. O marahil, isang plano. Isang masamang plano. Biglang uminit ang kanyang ulo. Ang pagkabigla ay napalitan ng duda. At ang duda ay mabilis na naging galit. Ang babaeng yon, Alena. Naalala na niya ang pangalan. Ang babaeng nagsilbi sa mansyon na bigla na lang nawala, na parang bula pagkatapos ng gabing iyon. Ang gabing pilit na niyang ibinaon sa limot. Binuhay niya ang makina ng sasakyan. Ang marahang ugong nito ay hindi kayang tabunan ng sigaw sa loob ng kanyang isipan. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan, palayo sa lugar na yon, palayo sa 5 mukha na nagpapaalala sa kanya ng isang kahinaan. Pagdating niya sa kanyang opisina, sa tuktok ng Del Fiero Tower, ang lahat ay nasa ayos. Malamig ang hangin mula sa aircon. Tahimik. Ang bawat bagay ay nasa tamang lugar. Dito, siya ang may kontrol. Siya ang hari. Ngunit kahit ang kontrol na yon ay hindi kayang patahimikin ang kanyang isipan. Umupo siya sa kanyang silya. Sinubukang basahin ang mga dokumento sa kanyang lamesa, ngunit ang mga numero at letra ay lumalabo. Ang nakikita lang niya ay ang mga mata ng mga bata. Hindi niya na natiis. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. "Marco," sabi niya, ang boses ay matigas at walang emosyon. "May ipapahanap ako sa'yo, isang babae. Alena Reyes. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Saan siya nakatira? Ano ang ginagawa niya sa buhay? Sino ang mga kasama niya? Lahat. I want a full report on my desk. Now." Pagkatapos ng tawag, pakiramdam niya ay bahagya siyang gumaan. Ito ang paraan niya ng paglutas ng problema. Gamit ang impormasyon, gamit ang kapangyarihan, malalaman niya ang katotohanan. At kung ito man ay isang panloloko, sisiguraduhin niyang magbabayad ang babaeng iyon. Nang gabing iyon, sa Hacienda Del Fiero, dinala ni Angelo ang kanyang pag-aalala. Nakaupo siya sa kanyang pribadong pag-aaral, isang baso ng alak ang nasa kanyang kamay nang biglang bumukas ang pinto. "Anak?" Ang kanyang stepmother, si Isabel de la Vega, ay pumasok. Nakasuot ito ng isang eleganteng damit. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng perpektong pag-aalala. "Kanina ka patahimik. May problema ba sa kumpanya?" Malambing na tanong nito. Hindi agad sumagot si Angelo.
Tinitigan niya lang ang likido sa kanyang baso. Paano niya ito sasabihin? It's personal. Sa wakas ay sabi niya. Umupo si Isabel sa silya sa tapat niya. Ang kanyang presensya ay laging kalmado, ngunit may bigat. Walang personal na bagay na hindi mo maaaring sabihin sa akin, Angelo. Ako ang ina mo. Napangisi si Angelo sa salitang ina. Isang salitang nagdudulot sa kanya ng pait. Nakita ko siya, sabi ni Angelo. Hindi tumitingin kay Isabel. Ang babae? Mula noon, si Elena. Nakita niya ang bahagyang paninigas ng balikat ni Isabel, ngunit ang mukha nito ay nanatiling kalmado. At may kasama siyang mga bata. Pagpapatuloy ni Angelo, ang boses ay bumaba. 5. At lahat sila, kamukha ko. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay isang malumanay na pagbuntong hininga mula kay Isabel. Angelo, anak, sabi nito, ang boses ay puno ng awa. Hindi ka na ba natuto? Ang tanong na yon ay tumama sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Naaalala mo ba ang ginawa sa'yo ng tunay mong ina? Biglang bumalik ang alaala. Isang batang lalaki, nakatayo sa harap ng malaking gate. Umiiyak habang pinagmamasdan ang kanyang ina na sumasakay sa isang kotse kasama ang ibang lalaki. Hindi man lang ito lumingon. Ang sakit ng pag-abandona. Ang pakiramdam na siya ay walang halaga. Huwag mo siyang isali dito, mariing sabi ni Angelo. Kailangan, anak, dahil pareho lang sila, sabi ni Isabel, dahan-dahang inilalaso ng isipan ni Angelo. Mga babaeng ang tingin lang ay sa yaman at kapangyarihan, gagamitin nila ang lahat para makuha ang gusto nila, kahit pa ang mga inosenteng bata. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko, aminado ni Angelo. Hinawakan ni Isabel ang kanyang kamay. Ang kamay nito ay malamig. Isipin mo, Angelo, pagkatapos ng maraming taon, bigla siyang lilitaw na may dalang 5 bata? Sa harap pa mismo ng kumpanya mo? Hindi ba't parang napaka-perpektong pagkakataon? Isang bitag, anak. Isang bitag na inihanda para sa'yo. Ang bawat salita ni Isabel ay parang maliliit na karayom na pumapasok sa kanyang isipan, naghahanap ng kanyang mga sugat at binubudburan ito ng lason. Ang kanyang takot sa pagtataksil, ang kanyang kawalan ng tiwala sa mga tao. Lahat ng yon ay ginamit ni Isabel laban sa kanya. Biglang tumunog ang cellphone ni Angelo. Si Marco. Sir, sabi ng boses sa kabilang linya, may impormasyon na po ako. Elena Reyes. Nakatira sa isang mahirap na lugar sa Barangay Pag-asa. Walang permanenteng trabaho. At ang 5 bata, wala pong nakarehistrong ama. Nang marinig iyon ni Angelo, tila isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Ang bawat salita ay kumpirmasyon sa sinabi ni Isabel. Isang babaeng walang trabaho, 5 anak na walang ama. Ito na ang patunay. Nang ibaba niya ang tawag, ang kanyang mukha ay naging bato. Ang duda ay nawala. Napalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Tumingin sa kanya si Isabel na para bang nababasa nito ang lahat ng nasa isip niya. Tumayo ito at kumuha ng isang brown folder mula sa isang nakatagong drawer. Inilapag niya ito sa lamesa sa harap ni Angelo. Alam kong darating ang araw na ito, mahinang sabi ni Isabel. Kaya naghanda ako para protektahan ka. Binuksan ni Angelo ang folder. Sa loob, may mga litrato ni Elena na kasama ang iba't ibang lalaki. Lahat ay halatang peke at pinagdugtong-dugtong. May mga pekeng dokumento na nagsasabing siya ay may masamang record. Ito ang patunay, anak, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila isang anghel na bumubulong. Isang babaeng kalye na may maraming lalaki. Huwag kang magpalinlang sa kanyang maamong mukha. Tinitigan ni Angelo ang mga litrato. Ang galit sa kanyang puso ay lumaki.
naging isang naglalagablab na apoy. Nilinlang siya, gagamitin siya, sisirain siya. Isinara niya ang folder ng may puwersa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Gusto ka lang niyang sirain. Huling bulong ni Isabel. Tinatatakan ng kanyang hatol. Kinabukasan, sinubukan ni Alena na ibalik sa normal ang lahat. Sinabi niya sa kanyang sarili na isa lang yung masamang panaginip. Isang multo mula sa nakaraan na saglit na nagpakita at hindi na muling babalik. Ngunit habang naglalaba siya, sa labas ng kanilang maliit na bahay, bawat pagdaan ng magarang sasakyan sa kanto ng kanilang eskinita ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Ang takot ay nakatanim na sa kanyang dibdib, isang malamig na binhi na dahan-dahang umuusbong. "Mama, tignan niyo po ang drawing ko!" Sigaw ni Ella, iwinawagayway ang isang papel na may makukulay na guhit. Pilit nang ngumiti si Alena. "Ang ganda naman yan, anak. Sino-sino yan?" "Ito po tayo," sabi ng bata. Itinuturo ang 6 na stick figures na magkakakapit kamay. "Ikaw, ako, si Kuya Andres, si Ate Be at ang kambal. Isang buong pamilya." Niyakap ni Alena ang kanyang bunso. Sa mga sandaling tulad nito, nawawala ang kanyang takot. Sila lang ang mahalaga. Sila lang ang kailangan niya. Ngunit ang kapayapaan ay biglang nawasak. Isang ugong ng malalakas na makina ang unti-unting lumamon sa karaniwang ingay ng Barangay Pag-asa. Napalingon ang mga kapitbahay na nagtsitsismisan. Ang mga batang naglalaro sa kalsada ay napatigil. 2 itim at makintab na sasakyan ang huminto mismo sa tapat ng kanilang bahay. Masyadong malaki ang mga ito para sa kanilang makitid na eskinita. Masyadong marangya, masyadong banyaga. Naramdaman ni Alena ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi siya makahinga. Bumukas ang pinto ng unang sasakyan at lumabas si Angelo Del Fiero. Hindi na siya ang lalaking nakita ni Alena kahapon na nabigla. Ang mukha niya ngayon ay parang maskarang gawa sa yelo. Matigas, malamig, at walang anumang emosyon. Sa likod niya ay may 2 lalaking nakasuot din ng suit. May dalang mga itim na briefcase. Mga abogado. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magbulungan. Ang mga tingin nila ay nagpapalipat-lipat mula kay Angelo patungo kay Alena. Puno ng pagtataka at paghuhusga. Napatayo si Alena. Ang basang damit na hawak niya ay nahulog sa lupa. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang mga anak na nasa loob ng bahay. "Mga anak, pumasok kayo sa kwarto. Huwag kayong lalabas." Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig. Naglakad si Angelo papalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Hindi niya pinansin ang putik sa kanyang mamahaling sapatos. Hindi niya pinansin ang mga nakatingin sa kanilang paligid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Alena na para bang siya ang pinakamaruming bagay na nakita nito. "Angelo," halos pabulong na sabi ni Alena. "Anong ginagawa mo dito?" Hindi ito sumagot. Sa halip, kinuha nito mula sa isa sa kanyang mga abogado ang isang brown folder at walang awang inihagis ito sa paanan ni Alena. Kumalat ang mga litrato sa maputik na lupa. Ang sariling mukha ni Alena ang tumambad sa kanya. Mga litratong hindi niya kailanman nakita. Siya, na may kasamang iba't ibang lalaki. Siya na nakangiti sa isang bar. Siya na tumatanggap ng pera. Ang lahat ay kasinungalingan. Ang lahat ay isang malaking paninira. Ano? Ano to? Hirap niyang tanong habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. "Iyan ang katotohanan," malamig na sagot ni Angelo. "Iyan ka. Isang babaeng handang ibenta ang sarili para sa pera. At ngayon, gusto mong gamitin ang mga anak ko para magkaroon ng magandang buhay?" Ang mga salitang anak ko ay tumarak sa puso ni Alena na parang kutsilyo. "Hindi! Hindi totoo yan!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag. "Alam mo na hindi ako ganyang klase ng babae, Angelo."
Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Angelo. Hindi na kita kilala. At pagkatapos kong makita ang mga yan, wala na akong balak na kilalanin ka pa. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, narinig ni Elena ang impit na pag-iyak ng kanyang mga anak. Si David at Chris. Natatatakot sila. Ang kahihiyan sa harap ng mga kapitbahay ay nawala. Ang tanging mahalaga ay protektahan ang kanyang mga anak mula sa karahasang ito. Pakiusap Angelo, wag dito, pagmamakaawa niya. Wag sa harap ng mga bata. Ngunit parang wala itong narinig. Itinaas niya ang kanyang boses para marinig ng lahat. Nandito ako para kunin ang dapat ay sakin. Hindi ko hahayaang lumaki ang mga anak ko sa isang babaeng katulad mo. Hindi ko sila hahayaang lumaki sa kahirapan at kasinungalingan. Sa sobrang desperasyon, nawalan na ng lakas ang mga tuhod ni Alina. Napaluhod siya sa putikan, sa harap ni Angelo, sa harap ng buong kapitbahayan. Ang kanyang mga luha ay malaya ng dumaloy, humahalo sa dumi sa kanyang mukha. Huwag, pakiusap. Huwag mong kunin ang mga anak ko. Humahagulgol niyang sabi. Sila na lang ang meron ako. Mamamatay ako kapag nawala sila sa akin. Tumingin si Angelo sa kanya na walang bahid ng awa. Tila ba ang pagluhod niya ay lalo lang nagpatunay sa kanyang pagkakasala. Tumalikod ito at humarap sa kanyang abogado. Ang kanyang boses ay malinaw at pinal. Simulan mo ang proseso. Kunin natin ang mga bata sa lalong madaling panahon. Ang silid ng hukuman ay malamig at tahimik. Bawat bulong ay umuugong, bawat pag-ubo ay isang ingay. Para kay Angelo, ang lugar na ito ay pamilyar. Isa itong larangan ng digmaan kung saan ang mga salita, ang sandata at ang katotohanan ay kung ano ang mapapatunayan mo, hindi kung ano ang tunay na nangyari. Nakaupo siya ng tuwid. Ang kanyang mamahaling suit ay walang gusot. Ang kanyang mukha ay kalmado. Sa kabilang panig ng silid, nakita niya si Elena. Mag-isa lang ito. Walang abogado. Ang damit niya ay simple. Ang kanyang mukha ay maputla. At ang kanyang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Para siyang isang basang sisiw na naligaw sa hawla ng mga leon. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Angelo ang isang guhit ng pagkaawa. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Hindi. Isa siyang ahas. Isang manggagamit na nagtatago sa likod ng maamong muka. Ito ang paulit-ulit na sinasabi ni Angelo sa kanyang sarili. Ito ang katotohanang ibinigay sa kanya ni Isabel. Ito ang katotohanang pinanghahawakan niya. The court is now in session. Nagsimulang magsalita ang abogado ni Angelo, si Attorney Sandoval. Ang boses nito ay makinis at puno ng kumpiyansa. Isa-isa niyang inilahad ang mga ebidensya, ang mga pekeng litrato, ang mga gawa-gawang dokumento. Your Honor, as you can see, Miss Alina Reyes has no stable source of income. She lives in an environment not suitable for raising 5 children. Furthermore, we have evidence here pointing to a questionable moral character. Bawat salita ni Attorney Sandoval ay isang pako na ibinabaon sa pagkatao ni Elena. Hindi totoo yan. Biglang tumayo si Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng desperasyon. Gawa-gawa lang po lahat yan. Silence! Miss Reyes, you will have your turn to speak, mariing sabi ng hukom. Napaupo si Elena. Ang kanyang mga balikat ay gumuho sa pagkatalo. Pinanood siya ni Angelo. Ang kanyang desperasyon ay hindi nakakuha ng simpatiya mula sa kanya. Sa halip, ito ay nagpatibay sa kanyang paniniwala na tama ang kanyang ginagawa. Ang isang babaeng walang kalaban-laban ay mas madaling manipulahin ang emosyon ng iba. Nang si Elena, na ang pagkakataong magsalita, tumayo siya nang nanginginig ang mga tuhod. Wala po akong abogado, Your Honor. Simula niya, ang boses ay halos pabulungi. Pero hindi ko na po kailangan yon para sabihin ang totoo. Tumingin siya ng diretso sa hukom, pagkatapos ay kay Angelo. Sa mga mata niya,
Nakita ni Angelo ang sakit, ngunit meron ding determinasyon. Mahal na mahal ko po ang mga anak ko. Sila po ang buhay ko. Nagtatrabaho po ako araw-araw, kahit anong trabaho, para lang mapakain sila at mapag-aral. Hindi po ako masamang ina. Hindi po totoo ang mga litratong yan. Pakiusap po. Huwag niyo silang ilayo sa akin. Walang epekto ang kanyang mga salita sa malamig na luhika ng korte. Ang kanyang pagmamahal ay hindi isang ebidensya. Ang kanyang mga luha ay hindi kayang labanan ang mga dokumentong nakalatag sa lamesa ng hukom. Tumingin si Angelo sa malayo. Ayaw niyang salubungin ang kanyang mga mata. May kung anong kirot siyang naramdaman, isang bagay na hindi niya maintindihan. Pagkatapos ng tila walang katapusang sandali, nagsalita ang hukom. Ang kanyang boses ay formal at walang kinikilingan. After careful consideration of the evidence presented by the petitioner regarding financial stability, living conditions, and future prospects for the children, this court has reached a decision. Huminto ang paghinga ng lahat sa loob ng silid. Full custody of the 5 minor children, Andres, Bea, Chris, David, and Ella Reyes, is hereby awarded to the petitioner, Mr. Angelo Del Fiero. Ang tunog ng martilyo ng hukom ay parang isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Tapos na. Nanalo siya. Naramdaman ni Angelo ang pagtapik sa kanyang balikat mula kay Attorney Sandoval, isang pagbati, ngunit hindi siya nakangiti. Ang kanyang mga mata ay napako kay Alena. Nakita niya kung paano nawalan ng kulay ang mukha nito, kung paano nawalan ng buhay ang kanyang mga mata. Dahan-dahan itong umiling, na tila hindi kayang tanggapin ang narinig. Hindi, bulong nito, hindi. At pagkatapos, sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay pumuti at ang kanyang katawan ay bumagsak sa sahig na walang buhay. Alena! Isang sigaw ang narinig mula sa likuran. Nagkagulo ang mga tao. May mga tumakbo para tulungan siya. Ngunit si Angelo ay nanatiling nakaupo, hindi makagalaw. Nanalo siya. Ito ang gusto niya. Nakuha niya ang mga bata. Nailigtas niya sila. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang walang malay na katawan ni Alena na binubuhat palabas ng silid, isang kakaibang pakiramdam ang lumukob sa kanya. Isang pakiramdam ng pananalo na walang kasamang saya. Isang tagumpay na mapait. Isang tagumpay na parang pagkatalo. Paglabas niya ng korte, sinalubong siya ni Attorney Sandoval. Congratulations, sir. Pinapunta ko na po ang mga social workers sa tirahan niya para maipatupad agad ang utos ng korte at madala na ang mga bata sa inyo. Ang mga salitang iyon ay nagpinta ng isang malinaw na larawan sa isipan ni Angelo. Naiisip niya ang pagdating ng mga taga-gobyerno sa maliit na bahay sa Barangay Pag-asa. Naiisip niya ang pagkalito sa mukha ng 5 bata habang sila ay kinukuha mula sa nag-iisang lugar na kinikilala nilang tahanan. At sa kanyang isipan, malinaw niyang narinig ang mga sigaw, ang mga tinig na tumatawag ng "Mama, Mama!" At sa ilalim ng lahat ng iyon, ang isang humahagulgol na iyak, isang tunog na puno ng sakit at pagkasira, ang tunog ng isang ina na inaagawan ng kanyang buong mundo, ang katahimikan. Iyon ang unang pumatay kay Alena, ang katahimikan na naiwan sa kanilang maliit na bahay. Dati, ang lugar na ito ay puno ng sigawan, tawanan at iyakan. Ngayon, wala na siyang marinig, kundi ang pagtibok ng sarili niyang puso at ang ugong ng electric fan na tila ba nakikiramay sa kanyang pagluluksa. 2 araw na ang nakalipas mula nang kunin sa kanya ang lahat. 2 araw na siyang nakatitig sa kawalan, hindi kumakain, hindi natutulog. Ang kanyang katawan ay parang isang walang lamang sisidlan. Ang kanyang kaluluwa ay kinuha at isinama ng kanyang 5 anak. Niyakap niya ang isang unan na amoy pa rin si Ella.
Hinaplos niya ang drawing na ginawa ni Bea. Nakita niya ang isang maliit na laruang kotse ni David sa ilalim ng mesa. Bawat sulok ng bahay ay isang paalala ng buhay na ninakaw sa kanya. Bawat bagay ay isang punyal na paulit-ulit tumutusok sa kanyang dibdib. Naiisip niya sila. Kumain na kaya sila? Sino ang nag-aasikaso sa kanila pagkagising sa umaga? Sino ang nagkukumot sa kanila sa gabi? Naiisip niya si Andres, ang kanyang panganay na seryoso at palaging nag-aalala sa mga kapatid. Si Bea, ang kanyang munting prinsesa na mahilig magsuklay. Ang kambal na si Chris at David na laging magkaaway pero hindi mapaghiwalay. At si Ella, ang kanyang bunso na hindi makatulog nang hindi hawak ang kanyang kamay. Paano sila ngayon sa malaking bahay na yon? Ang Hacienda del Fierro, isang palasyo, sabi nila. Ngunit para sa kanyang mga anak, alam niyang isa yung malamig na kulungan. Isang long sun. Ang mga luha niya ay tuyo na. Napalitan ito ng isang malalim at nanunuot na sakit. Isang pangungulila na halos maging pisikal. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang namamatay. Hindi siya pwedeng mamatay. Kailangan siya ng kanyang mga anak. Isang umaga, sa 2 araw, bumangon siya. May biglang nag-udyok sa kanya. Isang puwersang mas malakas pa sa kanyang kalungkutan. Ang pagiging ina. Naligo siya. Nagbihis. Kinuha niya ang lahat ng natitira niyang pera sa pitaka. Lumabas siya ng bahay at sumakay ng jeep. Wala siyang eksaktong plano. Ang alam niya lang, kailangan niyang mapalapit sa kanila. Kahit sa anong paraan. Ang biyahe papunta sa lugar ng mayayaman ay parang pagtawid sa ibang mundo. Ang masisikip na eskinita ay napalitan ng malalapad na kalsadang may mga puno sa gilid. Ang mga simpleng bahay ay naging naglalakihang mansyon na napapalibutan ng matataas na pader. Bumaba siya sa tapat ng isang eksklusibong subdivision. Ang pangalang Hacienda del Fierro ay nakaukit sa ginto sa isang malaking arko. Ang gate ay gawa sa itim na bakal, matibay at nagbabanta. May mga gwardyang nakabantay, imposible. Paano siya makakapasok dito? Naglakad siya sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng init ng araw, hanggang sa makahanap siya ng isang lugar kung saan natatanaw niya, kahit bahagya, ang tuktok ng mansyon sa likod ng mga pader. Doon siya umupo sa ilalim ng isang puno. Naghintay, nagmasid. Pinanood niya ang mga mamahaling sasakyan na pumapasok at lumalabas. Pinanood niya ang mga hardinero na nag-aalaga sa mga halaman sa labas ng pader. Pinanood niya ang mga katulong na nakauniporme na paminsan-minsan ay lumalabas para itapon ang basura. Doon siya maghapon. Ang kanyang tiyan ay kumakalam sa gutom, ngunit hindi niya ito ininda. Ang tanging nagpapalakas sa kanya ay ang pag-asang baka sakaling masilayan niya ang anino ng isa sa kanyang mga anak sa bintana. Gabi na nang umuwi siya, dala ang bigat ng kabiguan, ngunit kinabukasan, bumalik siya. At sa susunod na araw, bumalik ulit siya. Naging ritual na niya ito. Ang pagbabantay sa malayo. Ang pag-iyak ng tahimik habang iniisip ang kanyang mga anak na nasa loob lang ng mga pader na yon, pero parang nasa kabilang dulo na ng mundo. Isang hapon, habang siya ay nakaupo sa kanyang karaniwang pwesto, may narinig siyang usapan mula sa 2 katulong na nagpapahinga malapit sa gate. Grabe, ang hirap alagaan ng mga bagong bata sa mansyon, sabi ng isa. Ayaw kumain, laging umiiyak. Hinahanap palagi ang nanay nila. Oo nga, sagot ng isa pa. Naaawa ako. Lalo na kay Sir Angelo, hindi niya alam ang gagawin. At si Ma'am Isabel, kahit anong gawing paglalambing, ayaw naman siyang pansinin ng mga bata. Ang bawat salita ay parang musika at lason sa pandinig ni Elena. Masaya siyang malaman na hinahanap siya ng kanyang mga anak, ngunit dinudurog ang kanyang puso sa isiping nagdurusa ang mga ito. Pagkatapos, may sinabi ang isang katulong na nagbigay sa kanya ng isang ideya. Isang ideya na nakakatakot
delikado, at marahil ay kabaliwan. Kailangan daw nila ng dagdag na katulong, isang tagalinis at tagalaba. Nag-resign kasi si Minda, hindi na kinaya ang stress. Biglang tumigil sa pag-ikot ang mundo ni Elena. Isang bakante, isang pagkakataon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang matigas na determinasyon. Ang babaeng walang magawa at umiiyak lang sa ilalim ng puno ay biglang nawala. Kung hindi siya makakapasok sa pinto bilang isang ina, papasok siya sa likod bahay bilang isang utusan. Magpapalit siya ng anyo, magpapalit siya ng pangalan, gagawin niya ang lahat. Tumingin siya sa mataas na gate ng Hacienda del Fierro, hindi na may takot, kundi may hamon. Kukunin ko kayo pabalik mga anak, bulong niya sa hangin, kahit ito pa ang maging dahilan ng pagkamatay ko. Naging isang malaking laruan ang Hacienda del Fierro. Ipinabago ni Angelo ang isang buong wing ng mansyon para maging isang playroom. Mayroon itong mga pinakabagong video game, isang mini library na puno ng mga libro, at mga laruan na kayang punuin ang 3 ordinaryong bahay. Ginawa niya ang lahat para ibigay sa kanila ang isang mundong hindi nila kailanman naranasan. Ngunit ang katahimikan sa loob ng playroom ay mas nakakabingi kaysa sa katahimikan sa kanyang opisina. Nakaupo si Andres sa isang sulok, nagbabasa ng libro, ang mukha ay laging seryoso. Si Bea ay nagsusuklay ng buhok ng isang manika, ngunit ang kanyang mga mata ay blanko. Ang kambal na si Chris at David ay hindi nag-aaway, nakaupo lang sila sa sahig, pinaglalaruan ng mga kotse ng walang sigla. At si Ella, ang kanyang bunso, ay nakatingin lang sa malaking bintanang salamin na para bang may hinihintay sa labas. Pinagmamasdan sila ni Angelo mula sa may pinto. Ito na ang 5 araw nila sa mansyon. Ibinibigay niya ang lahat. Pagkain, damit, mga laruan, seguridad. Ngunit bakit parang mas malungkot pa sila kaysa sa mga litratong nakita niya kung saan sila nakatira sa putikan? Gusto niyo ba ng ice cream? Tanong niya. Sinisikap na gawing masigla ang kanyang boses. Walang sumagot. Tanging si Ella lang ang lumingon sa kanya, at sa mga mata nito, nakita ni Angelo ang isang bakas ng takot. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Ano pa ba ang kulang? Ano ang hindi niya kayang bilhin? Bigla, habang siya ay nakatingin, nanghina ang mga tuhod ni Ella. Napahawak ito sa kanyang dibdib na para bang nahihirapang huminga. At bago pa man makakilos si Angelo, bumagsak ito sa sahig. Ella! Isang sigaw ang kumawala kay Angelo. Isang sigaw na puno ng purong takot na hindi niya kailanman naramdaman. Mabilis niyang binuhat ang kanyang anak. Ang katawan nito ay malambot at walang lakas sa kanyang mga braso. Manang! Tumawag kayo ng ambulansya! Bilis! Sigaw niya sa mga kasambahay. Ang mga kapatid ni Ella ay napasigaw sa takot. Lahat ng katahimikan ay biglang nawasak, napalitan ng isang eksenang puno ng gulat at pangamba. Sa ospital, ang bawat segundo ay parang isang oras. Hindi mapakali si Angelo. Paulit-ulit siyang naglalakad sa pasilyo, sa labas ng emergency room. Ang bawat tunog ng sapatos niya sa sahig ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Bahagya itong nanginginig. Kailan siya huling nakaramdam ng ganito? Kailan siya huling naging ganito? Walang kapangyarihan. Kaya niyang kontrolin ang isang multibilyong kumpanya. Kaya niyang manalo sa korte. Kaya niyang bilhin ang halos lahat ng bagay sa mundo. Ngunit sa harap ng isang posibleng sakit, wala siyang magawa kundi maghintay. Ito ang unang beses na naramdaman niya ang tunay na takot na mawalan ng isang anak. Mr. Del Fierro, lumabas ang isang doktor, isang lalaking nasa katanghalian ng edad, ang mukha ay seryoso. Ako nga po, kumusta ang anak ko, Doc? Stable na po siya ngayon. Buti na lang at nadala niyo siya agad, sabi ng doktor. Pero kailangan nating pag-usapan ang kondisyon niya.
Dinala ng doktor si Angelo sa kanyang opisina. Base sa mga unang pagsusuri sa dugo niya, si Ella ay mayroong isang rare form of hereditary blood disorder, paliwanag ng doktor, habang ipinapakita ang mga resulta sa isang monitor. Nagiging sanhi ito ng mabilis na pagkasira ng kanyang red blood cells, kaya siya nanghihina at nahihirapang huminga. Hereditary? Namamana? Tanong ni Angelo. Sinisikap na intindihin ang mga salitang medikal. Opo. Ibig sabihin, nakuha niya ito mula sa genes ng kanyang mga magulang, sabi ng doktor. At base sa genetic markers na nakita namin, ang particular na kondisyong ito ay nagmula sa inyong bloodline. Parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa likod ni Angelo. Sa akin? Yes, sir. Ngayon, para malaman natin ang pinakamabisang gamutan, kailangan naming pag-aralan ang genetic profile ng parehong magulang. Nakuha na namin ang sample ninyo. Ang kailangan na lang namin ay ang sample mula sa ina ng bata. Natigilan si Angelo. Ang ina ng bata. Si Alena. Gaano ka-importante yan, Doc? It's critical, sir, mariing sabi ng doktor. Depende sa genetic makeup ng ina, malalaman natin kung gaano ka-agresibo ang magiging gamutan. Ito ang magiging susi para sa kanyang kalusugan sa hinaharap. Napatango na lang si Angelo, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Paglabas niya ng opisina, agad niyang tinawagan si Isabel. Ma, nasa ospital kami. Si Ella. Diyos ko, anong nangyari? Mabilis na tanong ni Isabel, ang boses ay puno ng pag-aalala. Ikinuwento ni Angelo ang sinabi ng doktor. Nang marating niya ang bahagi tungkol sa hereditary disorder, sandaling natahimik si Isabel sa kabilang linya. At sinabi ng doktor na kailangan nating mahanap ang ina nila para sa genetic test. Pagtatapos ni Angelo, isang halos hindi maririnig na paghinga ang narinig ni Angelo. Sigurado ba ang mga doktor dyan? Biglang tanong ni Isabel. May kakaibang tono sa boses nito. Baka naman nagkakamali lang sila. Baka simpleng anemia lang yan. Bakit hindi natin siya ilipat sa ibang ospital? Nagtaka si Angelo sa reaksyon nito. Ma, this is one of the best hospitals in the country. They know what they're doing. Kailangan nating mahanap si Alena. Angelo, makinig ka, sabi ni Isabel. Ang boses ay mas mahinahon na ngayon. Hindi ba't mas makakabuti kung hahanap na lang tayo ng ibang paraan? Huwag na nating guluhin pa ang babaeng iyon. Baka lalo lang niyang gamitin ito laban sa'yo. Ang suhestyon ni Isabel ay hindi tugma sa sitwasyon. Ang kanyang anak ay may sakit. At imbis na tulungan siyang hanapin ang solusyon, tila ba inilalayo pa siya nito. Isang butil ng pagdududa ang nagsimulang tumubo sa isipan ni Angelo. Bago pa siya makasagot, bumalik ang doktor. Mr. Del Fiero, may isa pa po akong sasabihin, sabi ng doktor. Ang mukha ay mas seryoso ngayon. I want to be very clear about the urgency of this. Tumingin ang doktor sa mga mata ni Angelo. Sir, this condition is extremely rare. It could only be passed down from your bloodline. Finding the mother for testing is critical. Sa pangalan na Amy, si Alena ay muling isinilang. Ang lumang Alena na puno ng luha at paghihinagpis ay pansamantala niyang ibinaon sa limot. Ang bagong Amy ay isang babaeng simple, masipag, at higit sa lahat, hindi nakikita. Ito ang kanyang baluti. Ito ang kanyang maskara. Madali siyang natanggap sa trabaho. Isang maikling interview lang sa head of staff ng mansyon, si Manang Fe, at kinabukasan ay nagsimula na siya. Ang kailangan lang nila ay isang taong handang magtrabaho nang walang maraming tanong. At si Amy ay perpekto para doon. Ang unang pagtapak niya sa loob ng mga pader ng Hacienda del Fiero ay parang pagpasok sa isang panaginip at bangungot ng sabay. Ang lawak ng hardin, ang kinang ng sahig na marmol, ang katahimikan na bumabalot sa malaking bahay. Ang lahat ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, ang dalawang bagay na umagaw sa kanyang mga anak.
Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis sa bawat hakbang. Paano kung makilala siya? Paano kung makita siya ni Angelo? O mas malala, ni Isabel? Itinago niya ang kanyang mukha sa ilalim ng isang malaking salakot na bahagi ng uniforme ng mga hardinero. Yumuko siya, tinuon ang kanyang atensyon sa mga damo at mga halaman. Dito ang area mo, Amy, sabi ni Manang Faye. Itinuturo ang malawak na hardin sa likod ng mansyon, malapit sa playroom. Ayusin mo ang mga rosas at huwag kang lalapit sa main house kung hindi ka tinatawag. Opo, Manang, sagot niya. Ang boses ay sinadya niyang gawing mas mababa. Nang iwan siya ni Manang Faye, doon lang siya nakahinga ng maluwag. At doon, sa likod ng malaking bintanang salamin ng playroom, nakita niya sila, ang kanyang mga anak. Para siyang sinaksak sa dibdib. Naroon sila, ilang metro lang ang layo, ngunit hindi niya sila mayakap. Hindi niya sila mahagkan. Nakita niya ang lungkot sa kanilang mga mukha. Si Andres, nakatingin lang sa kawalan. Si Bea, hindi nilalaro ang kanyang manika. Ang kambal, nakaupo lang. At si Ella, ang kanyang bunso, tila matamlay. Kinagat niya ang kanyang labi para pigilan ang isang hikbi. Hindi ngayon. Kailangan niyang maging matatag. Lumipas ang mga araw. Naging anino si Elena sa hardin. Ginagawa niya ang kanyang trabaho ng tahimik. Nakikinig, nagmamasid. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga halaman malapit sa bintana, narinig niya ang boses ni Isabel mula sa loob. May kausap ito sa cellphone. I told you, wala akong pakialam kung ano ang sabihin ng mga doktor. Narinig niyang sabi ni Isabel, ang boses nito ay matigas at puno ng inis. Gawan mo ng paraan. Sabihin mong kontaminado ang sample o kaya ay nawala. Gumawa ka ng kahit anong palusot. Hindi pwedeng mag-match ang DNA nila. Napatigil sa pagdidilig si Elena. DNA? Anong ibig sabihin nito? Ang takot ay biglang bumalot sa kanya. May nangyayari sa mga anak niya na hindi niya alam. Kinabukasan, sinadya niyang magtrabaho malapit sa swing sa hardin, sa oras na alam niyang doon naglalaro ang mga bata. Nang makita siya ng mga ito, sa una ay nagtaka sila. Isang bagong hardinero. Ngunit nang dahan-dahan niyang itinaas, may tinaas ang kanyang tingin at bahagyang inalis ang kanyang salakot. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Andres. Nanlaki ang mga mata nito. Ma, halos walang boses na usal ng kanyang panganay. Mabilis na nagsignal si Elena gamit ang kanyang daliri sa labi. Tumango si Andres. Naintindihan agad. Lumapit ito sa kanya. Nagkunwaring tinitingnan ang isang bulaklak. Mama, anong ginagawa niyo dito? Bulong nito. Shh! Nandito ako para sa inyo. Sagot ni Elena. Ang mga luha ay nag-uunahan sa kanyang mga mata. Kamusta kayo? Si Ella? Lagi siyang matamlay, ma. Dinala siya sa ospital ni Papa. Sagot ni Andres. Ang balitang iyon ay lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Lumapit na rin ang ibang mga bata. Napansin ang kanilang pag-uusap. Sa isang saglit, napalibutan siya ng kanyang 5 anak. Isang mabilis na yakap mula kay Bea. Isang haplos sa kamay mula sa kambal. Isang paghawak sa kanyang damit mula kay Ella. Iyon na ang pinakamasayang sandali niya sa loob ng napakatagal na panahon. Isang ninakaw na sandali ng pag-asa. Mahal na mahal ko kayo. Magpakatatag kayo, ha? Babalik si Mama. Bulong niya sa kanila bago sila muling naghiwalay. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Elena sa kanyang maliit na kwarto sa servants' quarters. Iniisip niya si Ella. Ang kanyang sakit, ang narinig niya mula kay Isabel. Hindi na niya natiis. Sa kalaliman ng gabi, habang ang buong mansyon ay natutulog, dahan-dahan siyang lumabas sa kanyang silid. Bawat kaluskos ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Gamit ang liwanag mula sa buwan, tinahak niya ang daan papunta sa main house. Sa kabutihang palad, naiwang hindi nakalak ang pinto sa kusina. Ang puso niya ay parang lalabas sa kanyang dibdib
Habang paakyat siya sa malawak na hagdanan, alam niya kung saan ang kwarto ng mga bata. Sa West Wing. Nang marating niya ang pinto ng kwarto ni Ella, dahan-dahan niya itong binuksan. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng nightlamp, nakita niya ang kanyang bunso. Maputla ito at tila hirap huminga. May nakakabit na kung anong aparato sa daliri nito. Lumapit si Alena. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak. Mainit ito. Umupo siya sa gilid ng kama at nagsimulang humimig. Isang kantang laging niya kinakanta sa kanila tuwing gabi para sila ay makatulog. Isang oyay na itinuro pa sa kanya ng kanyang lola. Tulog na. Bunso ko, anghel ng buhay ko. Habang siya ay kumakanta, hindi niya namalayan ang pinto na bahagyang bumukas. Nakatayo doon si Angelo. Pauwi pa lang siya mula sa opisina. Dumaan lang para silipin ang kanyang anak. Narinig niya ang isang himig. Isang pamilyar na himig. Isang himig na minsan na niyang narinig sa gabing ayaw na niyang alalahanin pa. Nakita niya ang anino ng isang babae sa tabi ng kama ni Ella. Isang hardinero? Anong ginagawa nito dito sa ganitong oras ng gabi? Naglakad siya papalapit. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik sa makapal na karpet. Si mama'y laging narito. Di ka pa babayaan. Nang marinig niya ang boses na yon, biglang may kumurot sa kanyang puso. Sino ka? Mahinang ngunit mariin niyang tanong. Nagulat si Alena. Mabilis siyang napatayo at napaharap. Ang salakot na isinuot niya kahit sa gabi para magtago ay nahulog sa sahig. Sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa bintana, ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Amy? Tanong ni Angelo. Kinikilala ang mukha ng hardinero. Ngunit habang tinititigan niya ito ng mas matagal, ang mukha ay nagiging pamilyar sa ibang paraan. Ang hugis ng mga mata, ang hubog ng mga labi. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Bakit inaawitan ng hardinero ang anak niya ng kantang iyon? Hindi makapagsalita si Alena. Ang kanyang puso ay tumitibok ng sobrang bilis na parang sasabog. Ito na ang katapusan. Nahuli na siya. Ngunit bago pa man makapag-isip si Angelo, narinig nila ang mahinang boses ni Ella. Mama! Ang isang salitang iyon ay tumagos sa lahat ng pagpapanggap, lahat ng kasinungalingan. Nanlaki ang mga mata ni Angelo. Tumingin siya kay Amy. Pagkatapos ay kay Ella at pabalik ulit. Ang kantang pamilyar, ang pagtawag ng bata ng mama, ang mukhang matagal na niyang sinubukang kalimutan. Alena? Sa parehong sandali, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa pasilyo. Angelo! Anak! Nandito ka lang pala! Si Isabel. Paparating ito. Ang boses ay masaya. Ngunit sa pandinig ni Angelo ngayon, ay may halong pagkukunwari. Ang atensyon ni Angelo ay biglang nabaling sa papalapit na tinig. Ang sandaling paglingon na iyon ang ginamit ni Alena para kumilos. Mabilis niyang dinampot ang kanyang salakot at sa isang iglap, tumakbo siya palabas ng kwarto gamit ang kabilang pinto na papunta sa terrace. Sandali! Sigaw ni Angelo, ngunit huli na. Pumasok si Isabel sa kwarto. Ang mukha ay nag-aalala. Anong nangyayari dito? Bakit ka sumisigaw? Ngunit hindi na nakikinig si Angelo. Nakatingin siya sa bukas na pinto ng terrace kung saan naglaho ang anino. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ella na bahagyang gising na. Papa, si Mama. Inosenteng sabi ng bata. Anong mama? Mabilis na sabat ni Isabel. Nanaginip ka lang, apo. Matulog ka na ulit. Pero hindi na naniniwala si Angelo. Ang pagdududa na nagsimula sa ospital ay isa na ngayong malaking katanungan sa kanyang isipan. Ang kakaibang reaksyon ni Isabel sa genetic testing, ang narinig niyang pag-uusap nito sa telepono. At ngayon, si Alena, na nagpapanggap bilang isang hardinero,
Sa loob mismo ng kanyang pamamahay, tumingin siya ng matalim kay Isabel. Sa unang pagkakataon, hindi na bilang isang anak na nagtitiwala, kundi bilang isang taong naghahanap ng katotohanan. Bakit ayaw mong mahanap ang tunay na ina ng mga bata? Diretsahan niyang tanong. Ang boses ay malamig at walang anumang paggalang. Ano ang itinatago mo, ma? Ang tanong ni Angelo ay binitin sa hangin, matalim at nagyayelo. Natigilan si Isabel. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay naglaho, napalitan ng isang malamig na maskara ng pagkagulat. Sa isang iglap, nakita ni Angelo ang isang kislap ng takot sa kanyang mga mata, ngunit kasing bilis din itong nawala. Ano bang pinagsasabi mo, Angelo? Sabi nito. Ang boses ay biglang naging mahina at nasasaktan. Ako? May itinatago? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, para sa pamilyang ito ang igaganti mo sa akin? Isang walang basehang akusasyon? Sinubukan ni Isabel na hawakan ng kanyang braso, ngunit umiwas si Angelo. Ang pag-iwas na yon ay mas malakas pa sa anumang salita. Nakita ko siya, ma. Si Alena. Dito, sa kwartong ito. Mariing sabi ni Angelo. At narinig siya ni Ella. Tinawag niya siyang mama. Isang trespasser. Isang desperadong babae na pumasok sa pamamahay natin. Ganti ni Isabel, ang boses ay tumataas na. Hindi ba't lalo lang pinapatunayan niya na mapanganib siya? Nagagawin niya ang lahat para lang makalapit sa'yo at sa pera mo? Ginagamit niya ang mga bata, Angelo. At ikaw, nagpapadala ka sa drama niya. Ang bawat salita ni Isabel ay lohikal. Ang bawat pangungusap ay idinisenyo para laruin ang kanyang pinakamatinding takot. Sa isang parte ng isip ni Angelo, gusto niyang maniwala. Mas madaling maniwala na si Alena ang kontrabida kaysa tanggapin na ang babaeng nag-alaga sa kanya ay isang halimaw. Ngunit ang imahe ng takot sa mukha ni Alena kanina, ang sinseridad sa pag-awit nito sa kanyang anak. Hindi iyon tugma sa larawan ng isang masamang tao na ipinipinta ni Isabel. Mag-uusap tayo bukas, sabi ni Angelo. Ang boses ay pagod at puno ng bigat. Tumalikod siya. Hindi na hinintay ang sagot nito. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang lumayo. Habang naglalakad siya palayo sa pasilyo, hindi niya alam na ang kanyang pagtalikod ay isang hudyat. Isang hudyat para sa isang desperadong tao na gumawa ng isang desperadong hakbang. Sa kanyang pag-aaral, sinubukan ni Angelo na pakalmahin ang sarili. Kumuha siya ng alak, ngunit hindi nito kayang alisin ang pait sa kanyang lalamunan. Gulong-gulo ang isip niya. Sino ang paniniwalaan niya? Ang babaeng nagpalaki sa kanya o ang babaeng nagbigay buhay sa kanyang mga anak? Isang oras ang lumipas, hindi siya mapakali. Isang malakas na udyok ang nagtulak sa kanya na bumangon. Kailangan niyang makita ang mga bata. Umakyat siyang muli. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Andres at Bea. Walang tao. Binuksan niya ang silid ng kambal. Wala rin. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Manang! Tawag niya sa isang kasambahay na naglalakad sa pasilyo. Nasaan ang mga bata? Naku sir, hindi ko po alam. Akala ko po ay kasama ninyo. Sagot ng katulong. Ang kaba ay naging takot. Mabilis siyang bumaba. Hinanap niya sila sa playroom, sa sala, sa kusina. Walang bakas ng kanyang 5 anak. Ang kanyang paghahanap ay nagdala sa kanya sa pinto, sa likod ng kusina, papunta sa hardin. Madilim sa labas. Tanging ang mga ilaw lang mula sa mansyon ang nagbibigay liwanag. At doon, mula sa di kalayuan, sa direksyon ng mga lumang servants' quarters sa dulo ng property, may narinig siya. Isang mahinang tunog ng tawanan. Naglakad siya papalapit. Ang kanyang mga hakbang ay maingat. Habang papalapit, mas lumilinaw ang mga boses. Ang boses ng kanyang mga anak. Masaya, maligaya.
Isang tunog na hindi niya pa naririnig mula nang dalhin niya sila dito. Sa likod ng isang malaking puno ng akasya, natanaw niya ang isang maliit na gusali. Ang ilaw sa loob ng bintana nito ay mainit at nagaanyaya. Sumilip siya. Ang kanyang puso ay biglang tumigil. Sa loob ng maliit at simpleng kwarto, sa sahig na may sapin na banig, nakaupo si Alena. Napapalibutan siya ng 5 bata. Sa gitna nila ay may isang maliit na plato ng kanin at pritong isda. Nagkakamay sila habang kumakain, nagtatawanan, nagkukulitan. "Dahan-dahan lang, Chris, mabilaukan ka," narinig niyang sabi ni Alena habang pinupunasan ang bibig ng anak. Para siyang nanonood ng isang eksena mula sa ibang buhay. Isang buhay na simple, marahil ay mahirap, ngunit puno ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng lahat ng kanyang pera. Ang tunay na pagmamahal ng isang ina. Nakatayo lang doon, si Angelo sa dilim, hindi makagalaw. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay gumuho sa isang iglap. Ang babaeng sinira niya sa korte, ang babaeng tinawag niyang masama, ay ang tanging paraiso ng kanyang mga anak. Habang siya ay nakatitig, may naamoy siya. Amoy ng nasusunog na wire. Pagkatapos, isang kislap. Mula sa gilid ng gusali, isang maliit na apoy ang biglang sumiklab at mabilis na gumapang sa mga tuyong pader na gawa sa kahoy. Sa isang iglap, ang apoy ay naging isang halimaw. Sunog! Ang sigaw ni Angelo ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang katawan ay biglang kumilos, tinakbo ang distansya papunta sa nasusunog na gusali. Ang tawanan sa loob ay napalitan ng mga sigaw ng takot. Bumukas ang pinto at unang lumabas si Alena. Ang muka ay puno ng gulat at hindi paniniwala. "Labas! Labas kayo, mga anak! Bilis!" Itinulak niya palabas si Andres at Bea. Sumunod ang kambal, si David. Hinila niya si Ella. 4. Nang akmang lalabas na rin si Alena, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Ang lumang tangke ng gas para sa pagluluto. Gumuho ang harapan ng pinto. Tinabunan ng nagbabagang kahoy at mga debris ang daanan. Nasa labas na si Angelo, sinusubukang alisin ang mga nakaharang. "Alena! Mga bata!" Lumingon si Alena. Ang kanyang mukha ay itim na sa uling. Binilang niya ang kanyang mga anak. 1, 2, 3, 4. 4 lang. "Sige, si Chris?" tanong na niya. Ang boses ay nanginginig sa takot. Nasan si Chris? Tumingin sila sa nagliliyab na gusali. Sa loob, sa gitna ng apoy, may narinig silang isang maliit na boses na umiiyak. "Mama! Mama!" Isang tunog na tumusok sa kaluluwa ni Alena. Walang pag-aalinlangan, walang takot, tanging purong pagmamahal lang ng isang ina. "Chris! Anak ko!" Isang sigaw na puno ng sakit at determinasyon. Bago pa man siya mapigilan ni Angelo, sumuong si Alena pabalik sa nagngangalit na apoy. Ang nakakapasong init ang unang sumalubong kay Alena. Para siyang pumasok sa bibig ng isang dragon. Ang hangin ay lason, makapal na itim na usok na humahapdi sa kanyang mga mata at bumabara sa kanyang lalamunan. Bawat paghinga ay isang pakikipaglaban. Ang balat niya ay tila niluluto ng init na nagmumula sa lahat ng direksyon, ngunit wala siyang pakialam. "Chris!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi na marinig sa gitna ng lagabog ng mga nababaling kahoy at ngungal ng apoy. Kinapa niya ang nagliliyab na dingding para maging gabay. Ang paningin niya ay halos wala na, napapalibutan ng kulay kahel at itim. Ang tanging liwanag niya ay ang boses ng kanyang anak. "Mama, tulong!" Ang tinig na yon, iyon ang kanyang kailangan. Sinundan niya ang tunog, sinuong ang mga nagbabagang debris na nahuhulog mula sa kisame. Ang kanyang damit ay nagsimulang masunog, dumidikit sa kanyang balat, ngunit hindi niya ito ininda.
Sa wakas, sa isang sulok, sa ilalim ng isang gumigiwang na lamesa, nakita niya si Chris. Nakayuko ito, nanginginig sa takot, ang mukha ay puno ng luha at uling. "Anak ko!" Gumapang si Alena, palapit dito. Hinila niya ang kanyang anak palabas mula sa ilalim ng mesa at niyakap ito ng mahigpit. "Nandito na si Mama. Huwag kang matakot. Aalis tayo dito." Pinilit niyang tumayo, akay-akay si Chris. Ngunit ang daan pabalik ay halos sarado na ng apoy. Habang naghahanap siya ng ibang daan, isang malakas na lagabog ang narinig niya mula sa itaas. Isang malaking biga mula sa kisame na nilalamon na ng apoy ang bumigay at nagsimulang mahulog, papunta mismo sa kanilang direksyon. Walang oras para mag-isip. Walang oras para tumakbo. Ang tanging gumana ay ang kanyang instingto. Ang instingto ng isang ina. Sa isang mabilis na kilos, itinulak niya si Chris sa likuran niya at yumuko. Ginawang panangga ang sarili niyang katawan. Hinarap niya ang panganib gamit ang kanyang likod para protektahan ang kanyang anak. Ang pagbagsak ng nagbabagang biga ay kasabay ng isang napakainit na kirot na gumuhit sa kanyang buong katawan. Naramdaman niya ang pagkasunog ng kanyang likod at tiyan. Isang sakit na hindi niya mailarawan. Sumigaw siya, isang sigaw na nilamon ng ingay ng apoy. Ngunit si Chris, sa likod niya ay ligtas. Nang hina ang kanyang mga tuhod. Bumagsak siya, ngunit nanatili siyang nakayakap kay Chris. Hindi ito binibitawan. Ang usok ay lalong kumapal. Ang hangin ay nawawala. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Malayo, sa gitna ng dagundong, may narinig siyang mga sigaw. Isang boses na pamilyar. "Alena, Alena." Si Angelo. Maya-maya naramdaman niya ang malakas na pagbuhos ng tubig. Ang mga bumbero. Pagkatapos ay may malalakas na braso ang bumuhat sa kanya at kay Chris. Dinala sila palabas, papalayo sa impyerno. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa kanyang nasusunog na balat. Isang ginhawa, idinilat niya ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang nag-aalalang mukha ng kanyang 4 na anak, umiiyak habang inaasikaso ng mga kasambahay. Ligtas sila. Iyon lang ang mahalaga. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa taong may buhat sa kanya, si Angelo. Ang mukha nito ay puno ng uling, gulat, at isang emosyon na hindi niya mabasa. "Alena, Alena, ayos ka lang ba?" Tanong nito. Ang boses ay nanginginig. Sinubukan niyang sumagot, ngunit isang ubo lang ang lumabas. Doon niya napansin ang tingin ni Angelo. Hindi ito nakatingin sa kanyang mukha. Ang mga mata nito ay nanlalaki, hindi dahil sa apoy, kundi sa isang bagay na nakita nito sa kanya. Ang tingin nito ay nakapako sa kanyang tiyan. Ang nanlalagkit niyang damit ay nasunog at punit-punit. At sa gitna ng kanyang tiyan, sa balat na namumula, dahil sa init, malinaw na nakikita ang isang marka. Isang mahaba at patayong pilat. Isang pilat na hindi kayang gawin ng apoy. Isang pilat na nagkukwento ng 5 paghila ng buhay mula sa kanyang sinapupunan. Ang hindi maitatangging marka ng isang cesarean section na paulit-ulit. Ang hininga ni Angelo ay tila naputol. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng ebidensya, lahat ng lason na ibinulong sa kanyang tenga, lahat ng yun ay naglaho sa isang iglap sa harap ng isang hindi maikakailang katotohanan na nakaukit sa balat ni Alena. Ang mundo ni Alena ay nagsimulang umikot. Ang mga boses ay humihina. Ang mga ilaw ng ambulansya ay nagiging malabong mga patak ng kulay. Ang huling naramdaman niya ay ang paghigpit ng yakap sa kanya ni Angelo bago siya lamunin ng kadiliman. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, isang bulong ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang huling habilin mula sa puso ng isang ina. Ang mga anak. Kwenta may tanong to pumuntam. Ang hangin sa loob ng pribadong silid ng ospital ay amoy gamot at kalungkutan.
Isang monotonong tunog mula sa heart monitor ang tanging bumabasag sa katahimikan. Isang patunay na ang babaeng nakahiga sa kama ay humihinga pa. Isang patunay na si Elena ay buhay pa. Hindi maalis ni Angelo ang kanyang tingin dito. Ang katawan nito ay halos natatakpan ng puting benda. Ang mukha nitong dati puno ng buhay ay may mga gasgas at bahid ng uling. Natutulog ito o mas tamang sabihin, wala itong malay habang ang mga gamot ay idinadaan sa kanyang ugat. Umupo si Angelo sa silya sa tabi ng kama. Hindi niya ito iniwan mula pa kagabi. Mula pa nang isugod nila ito dito. Ang mga anak niya ay pansamantalang inaalagaan ni Manang Fe sa isang kabilang silid, ligtas at natutulog. Ngunit ang kanyang isipan ay hindi mapakali. May isang imahe na paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Mas malinaw pa kaysa sa nagngangalit na apoy. Ang pilat. Ang mahabang pilat sa tiyan ni Elena. Isang pilat na sumisigaw ng katotohanang pilit niyang iwinaksi. Isang pilat na ginagawang kasinungalingan ang lahat ng ebidensyang ipinakita sa kanya. Paanong ang isang babaeng kalye ay magkakaroon ng ganoong marka? Isang marka na testimonya sa isang operasyon na kinakailangan para sa sunod-sunod na panganganak. 5 anak. 5 bunga. Ang kanyang mga anak. Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Elena. Malamig ito. Ang balat nito ay magaspang, marka ng pagtatrabaho, ngunit sa ilalim niyon ay naramdaman niya ang isang kahinaan. Isang kahinaan na siya mismo ang may gawa. Ang pagmamalaki niya, ang galit niya, ang takot niyang maloko. Lahat ng iyon ay parang mga piring na tumakip sa kanyang mga mata. Ngunit kagabi, ang apoy ay hindi lang tumupok sa isang lumang gusali. Tinupok din nito ang mga piring sa kanyang mga mata. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Pumasok ang kanyang assistant. Si Marco ang mukha ay seryoso at may dalang pag-aalala. "Sir," bati nito, may hawak na isang malaking sealed envelope. "Nakuha mo na?" tanong ni Angelo. Ang boses ay mababa at pagod. "Opo, sir. Pinabilisan ko po ang proseso sa laboratorio. At ito na rin po ang resulta ng investigasyon na ipinagawa ninyo." Iniabot ni Marco ang envelope. Ang bigat nito sa kamay ni Angelo ay parang bigat ng buong mundo. Huminga siya nang malalim bago ito buksan. Ang unang papel na kanyang nakita ay ang opisyal na resulta ng DNA test. Ang mga letra at numero ay tila lumulundag mula sa papel. Ella Reyes. Elena Reyes result. Genetic markers. Match probability of maternity 99.999% at hindi na siya nagulat. Isa na lang itong kumpirmasyon sa katotohanang ipinakita sa kanya ng pilat. Ngunit ang sakit ay nandoon pa rin. Ang sakit ng katotohanang pinili niyang huwag paniwalaan. Sa ilalim ng resulta ng DNA ay may isa pang folder, isang transcript ng isang recorded confession. Ang pangalan sa itaas, Ricardo Ricky Santos. Ang dating nobyo ni Elena. Sinimulan niyang basahin. Ang bawat salita ay isang dagok sa kanyang sikmura. Tinawagan niya ako. Si Ma'am Isabel. Sinabi niya na alam niya ang tungkol sa amin ni Elena noon. Alam niya na may galit pa rin ako dahil sa pag-iwan niya sa akin. Binigyan niya ako ng pera, malaking pera. Sapat na para makapagsimula ulit ako. Ang kapalit, kailangan kong tulungan siyang sirain si Elena. Yung mga litrato, gawa-gawa lang yon. Kumuha kami ng mga lumang litrato ni Elena at yung ibang babae, in-edit namin ang mukha. Madali lang gawin yon ngayon. Ako yung lalaki sa ibang litrato, yung nakatalikod. Ang iba, mga kaibigan ko na binanayaran din. Sinabi niya, si Ma'am Isabel, na kailangan naming ipakita na masama siyang babae
na hindi siya karapat-dapat maging ina. Ginawa ko dahil sa pera at dahil sa galit. Hindi ko akalain na aabot sa ganito. Natigil sa pagbabasa si Angelo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Flashback. Ang boses ni Isabel, puno ng pekeng pag-aalala. Isang babaeng kalye na may maraming lalaki. Gusto ka lang niyang sirain. Flashback. Ang mukha ni Alina sa korte, puno ng pagkalito at sakit habang ipinapakita ang mga pekeng litrato. Flashback. Ang pagluhod nito sa putikan. Huwag mong kunin ang mga anak ko. Mamamatay ako. Flashback. Ang tunog ng martilyo ng hukom. Ang pagbagsak ng katawan ni Alena. Arg! Isang sigaw na puno ng sakit at pagsisisi ang kumawala sa kanya. Naitapon niya ang mga papel sa sahig. Tumayo siya at sinabunutan ang sarili niyang buhok. Anong nagawa niya? Anong uri siya ng halimaw? Sinira niya ang isang inosenteng babae. Inagaw niya ang mga anak nito. Hinusgahan niya ito. Tinapakan niya ang pagkatao nito. Lahat dahil sa laso na ibinulong sa kanya. Lahat dahil sa sarili niyang kahinaan at pagiging bulag. Si Alena, na sinuong ang apoy para sa kanyang anak. Siya, na itinulak ang sariling anak sa apoy ng kanyang paghihiganti. Ang pagsisisi ay mabilis na naging isang nag-aapoy na galit. Isang galit na hindi na para kay Alena, kundi para sa babaeng pinagkatiwalaan niya. Ang babaeng tinuring niyang ina. Ang babaeng nasa likod ng lahat ng ito. Si Isabel. Pinulot niya ang kanyang cellphone mula sa mesa. Ang kanyang mga daliri ay matatag na ngayon. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pagkalito, kundi ng isang malamig at nakakakilabot na determinasyon. Nag-dial siya. Hindi sa pulis. Hindi pa. May kailangan muna siyang gawin. Sumagot ang nasa kabilang linya. Ang pinuno ng kanyang security team. Sir Angelo, nasaan si Isabel de la Vega? Tanong ni Angelo. Ang boses niya ay walang emosyon na lalong nagpadama ng panganib. Nasa mansyon po, sir, sa kanyang silid. Sinabi po niyang masama ang kanyang pakiramdam. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa labi ni Angelo. Siyempre, ang salarin ay palaging nagkukunwaring biktima. Makinig kang mabuti, utos ni Angelo. I-lockdown ang buong hasyenda. Walang pwedeng pumasok. Walang pwedeng lumabas, lalo na siya. Masusunod po, sir. Huwag ninyong paalisin si Isabel de la Vega sa hasyenda. Pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Hintayin niyo ako. Ang biyahe pabalik sa Hacienda del Fierro ay ang pinakamahaba at pinakatahimik na biyahe sa buhay ni Angelo. Ang bawat metro na tinatahak ng kanyang sasakyan ay naglalapit sa kanya sa isang pagtutuos na matagal na dapat niyang hinarap. Wala na ang galit na nag-aalab. Napalitan ito ng isang nagyayelong kalmadong determinasyon. Pagpasok niya sa malaking gate, sinalubong siya ng kanyang mga security personnel. Ang kanilang mga mukha ay tensyonado. Isang tango lang mula kay Angelo ang naging hudyat. Naintindihan nila. Ang mansyon na dati niyang itinuring na simbolo ng kanyang kapangyarihan ay tila isa na ngayong malamig na puntod. Puno ng mga lihim at kasinungalingan. Ang karangyaan sa paligid ay hindi na nakakabilib, bagkus ay nakakasuklam. Natagpuan niya si Isabel sa main living room. Nakaupo ito sa isang mamahaling sofa, isang tasa ng tsa ang nasa harapan, ngunit halatang hindi nito nagagalaw. Nang makita siya nito, mabilis itong tumayo. Ang mukha ay nagpapakita ng perpektong pag-aalala. Angelo, anak, Diyos ko, nag-alala ako sa'yo. Kumusta si Ella, ang mga bata, at ang babaeng yun? Hindi kumibo si Angelo. Naglakad lang siya palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat sa sahig na marmol. Huminto siya sa gitna ng silid. Umupo ka, utos niya. Ang boses niya ay walang emosyon,
Mas malamig pa sa hangin mula sa aircon. Nagulat si Isabel sa kanyang tono, ngunit sumunod ito. Umupo ito pabalik sa sofa, ang postura ay hindi na kasing kampante tulad ng dati. Mula sa kanyang coat, inilabas ni Angelo ang isang folder at ibinato ito sa glass table sa kanilang pagitan. Ang tunog ng pagtama nito ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan. "Basahin mo," sabi ni Angelo. Nanginginig ang mga kamay ni Isabel habang binubuksan ang folder. Ang una niyang nakita ay ang confession ni Ricardo Santos. Habang binabasa niya, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. "Isang desperadong tao," sabi ni Isabel, pilit na pinapakalma ang sarili. "Binayaran mo siya para siraan ako, hindi ba? Angelo, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nagpapadala sa laro ng babaeng yon?" Hindi pa rin nagbago ang ekspresyon ni Angelo. "At ang sunog kagabi? Laro din ba yon?" "Isang aksidente," mabilis na sagot ni Isabel. "Isang kapabayaan na dapat managot ang babaeng yon. Ipinasok niya ang mga bata sa isang delikadong lugar." "Talaga ba?" tanong ni Angelo. At sa pagkakataong ito, may bakas na ng panganib sa kanyang boses. Inilabas niya ang kanyang cellphone at pinindot ang play sa isang audio recording. Isang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw, ang boses ng maintenance staff ng hacienda. "Inutusan po ako ni Ma'am Isabel na ayusin daw po ang wiring sa lumang quarters. Sinabi niya na siguraduhin kong magkakaroon ng aksidente sa lalong madaling panahon." Napapikit si Isabel. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. "Kasama yan sa mga binayaran mo. Lahat sila. Binayaran mo para sirain ako." "At ang pinakamalaking tanong, Ma?" Pagpapatuloy ni Angelo na para bang hindi narinig ang kanyang mga palusot. "Bakit mo gustong-gusto na itago ang katotohanan na si Alena ang tunay na ina ng mga bata?" "Dahil hindi siya karapat-dapat. Ginawa ko yon para protektahan ka. Para protektahan ang pangalan ng pamilya." "Hindi," maring sabi ni Angelo. "Ginawa mo yon para protektahan ang sarili mo." Sa pagkakataong ito, isa pang papel ang inilabas niya mula sa kanyang bulsa. Isang lumang dokumento, isang kopya ng medical report. "Naalala mo ba ang ama ko?" tanong ni Angelo. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng kahulugan. Doon na tuluyang gumuho ang depensa ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. "Ang sabi mo, atake sa puso ang ikinamatay niya," pagpapatuloy ni Angelo. "Pero ang sabi sa orihinal na report na ito, na pilit mong itinago, may nakitang mataas na dosage ng isang gamot sa dugo niya. Isang gamot na kapag isinabay sa kanyang maintenance medicine para sa puso ay nakamamatay." "Hindi, hindi totoo yan." Halos pabulong na sabi ni Isabel. "Ang sabi rin ng dating driver ni Papa na kinausap ng mga investigador ko bago ito mamatay sa sakit noong nakaraang taon. Ikaw lang ang kasama ni Papa sa silid ng mangyari ang atake. At ikaw ang nagtimpla ng kanyang huling inumin." Ang bawat salita ni Angelo ay isang pako sa kabaong ni Isabel. Ang maskara ay tuluyan ng bumagsak. Wala nang natirang eleganteng ginang. Ang nasa harap niya ay isang babaeng nababaliw sa takot. "Ginawa ko yon dahil mahal kita." Sumigaw si Isabel. Tumatayo, ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha. "Mahal ko ang ama mo, pero ikaw ang tinuring kong tunay na anak. Gusto ko lang ibigay sa iyo ang lahat. Ang yaman na ito, ang kapangyarihan, at ang babaeng yon, kasama ng kanyang 5 anak, ay sagabal. Sila ang sisira sa lahat ng pinaghirapan ko para sa'yo." Lumuhod ito sa harap ni Angelo, niyakap ang kanyang mga binti. Ang dating mapagmataas na Isabel de la Vega ay nagmamakaawa na ngayon sa sahig. "Patawarin mo ako, anak. Pakiusap. Huwag mong gawin to sa akin. Pamilya tayo."
Tumingin si Angelo sa babaeng nakaluhod sa kanyang paanan. Wala siyang naramdamang awa. Wala siyang naramdamang galit. Wala na siyang naramdaman kundi pandidiri. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakayakap nito. Ang pamilya ay hindi nanloloko. Malamig niyang sabi. Ang pamilya ay hindi pumapatay. Sa parehong sandali, bumukas ang malaking pinto ng living room. Pumasok ang ilang unipormadong pulis kasama ang kanyang abogado. Isabel de la Vega, sabi ng isang pulis. Ang boses ay formal at walang emosyon. Inaaresto ka namin sa salang frustrated murder at sa muling pagbubukas ng investigasyon sa pagkamatay ni Don Ricardo del Fierro. Ang huling pag-asa ay nawala sa mga mata ni Isabel. Napalitan ito ng purong kawalan. Hindi na ito nagsalita. Hindi na ito gumalaw. Para siyang isang manikang na balian. Habang pinuposasan siya ng mga pulis at dinadala palabas, ang kanyang mga mata ay nakatitig lang kay Angelo. Isang tingin na blangko, talunan, at puno ng hindi masabing pagsisisi. Naiwan si Angelo na nakatayo mag-isa sa gitna ng malawak at marangyang silid. Ang hustisya ay naibigay na. Ang halimaw ay nahuli na, ngunit walang saya, walang ginhawa. Ang tanging naroon ay ang nakakabinging katahimikan. Isang katahimikang mas malala pa kaysa dati. Napatingin siya sa paligid, sa mga mamahaling muebles, sa mga naglalakihang painting. Lahat ng ito ay walang halaga. Lahat ng ito ay walang buhay. Ngayon niya lang napagtanto. Ang lahat ng kapangyarihan at yaman na pinrotektahan niya ay basura lang pala. Isang gintong hawla na siya mismo ang nagkulong sa sarili. Ang tunay na kayamanan ay kasalukuyang nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa isang kama sa ospital. Kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang bumalik sa kanila. Ang unang naramdaman ni Elena ay ang sinag ng araw sa kanyang pisngi. Mainit at malumanay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Ang lahat ay puti. Ang kisame, ang mga dingding, ang kumot na nakabalot sa kanya. Nasaan siya? Ang huli niyang naaalala ay ang nakakapasong init, ang makapal na usok at ang bigat ng isang nagbabagang kahoy. Mama? Isang maliit na boses ang gumising sa kanya mula sa malabong alaala. Lumingon siya sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang puso ay tila lumundag sa tuwa. Doon sila, ang 5 niyang anghel. Nakaupo sa mga silya, ang kanilang mga mata ay nakatutok sa kanya. Puno ng pag-asa at pag-aalala. Si Andres, si Bea, ang kambal, at si Ella na nakakandong sa kanyang kuya. Mga anak ko. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina at paos na para bang matagal na hindi nagamit. Mama, gising ka na! Sigaw ni Bea at sa isang iglap napalibutan na siya ng kanyang mga anak. Dahan-dahan, maingat sa kanyang mga benda, niyakap siya ng mga ito. Ang kanilang maliliit na yakap ay mas mabisa pa kaysa sa anumang gamot. Ang kanilang mga luha ng saya ay mas nakakaginhawa kaysa sa dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. Ito ang langit. Pagkatapos ng impyerno, narating niya ang langit. Sa gitna ng kanilang muling pagsasama, may isang anino sa may pinto. Nakatayo roon si Angelo. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ni Angelo, wala na ang dating lamig at paghuhusga. Ang naroon na lang ay isang malalim, masakit, at taus-pusong pagsisisi. Sinensyasan niya ang mga bata. Mga anak, bigyan niyo muna kami ng pagkakataong mag-usap ni Mama. Okay? Hintayin niyo ako sa labas kasama si Manang Fe. Nag-aalangan man, sumunod ang mga bata. Nag-iiwan ng mga halik sa pisngi ng kanilang ina bago lumabas. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi masabi. Si Angelo, ang unang bumasag nito. Dahan-dahan siyang lumapit na para bang natatakot na baka isa lang siyang panaginip na maglalaho.
Umupo siya sa silya kung saan nakaupo ang mga anak niya kanina. Alena, simula niya, ang kanyang boses ay mababa at nanginginig. Wala akong alam na salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Hindi sumagot si Alena. Tinitigan niya lang ito, hinihintay ang mga susunod na sasabihin. Naging bulag ako. Pagpapatuloy ni Angelo, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Bulag sa galit, sa takot, sa pride. Hinayaan kong lamunin ako ng mga kasinungalingan at sa proseso, sinira kita. Sinasaktan kita sa paraang hindi kayang pagalingin ng kahit anong gamot. Hinawakan niya ang kamay ni Alena. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Alena. Nakita ko ang pilat, Alena. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag na. At sa sandaling iyon, lahat ng kasinungalingan ay naglaho. Nakita ko ang katotohanan. Nakita ko ang sakripisyo mo. Nakita ko kung gaano ako naging isang halimaw. Ikinuwento niya ang lahat. Ang panloloko ni Isabel, ang mga pekeng ebidensya, ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama, at ang pag-aresto kay Isabel. Habang nakikinig si Alena, ang bigat sa kanyang puso ay unti-unting gumaan. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa paglaya ng katotohanan. Patawarin mo ako, Alena, sabi ni Angelo. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang makapangyarihang si Angelo Del Fierro ay umiiyak sa kanyang harapan. Alam kong hindi sapat ang sorry. Alam kong sinira ko ang tiwala mo. Pero ipapangako ko sa iyo, mula sa araw na ito, gagawin ko ang lahat para itama ang lahat ng pagkakamali ko. Ibabalik ko sa iyo ang buhay na ninakaw ko. Tinitigan ni Alena ang lalaki sa kanyang harapan. Nakita niya ang pagkasira sa mga mata nito. Nakita niya ang pagsisisi. At sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang lalaking minsan na niyang nakilala sa isang gabing puno ng kalungkutan. Isang lalaking naghahanap din ng pagmamahal at pagtanggap. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Ngunit habang nakatingin siya sa umiiyak na ama ng kanyang mga anak, alam niya na ito ang tanging daan para sila ay maghilom. Para sa kanilang lahat. Ilang linggo ang lumipas. Mabilis na gumaling si Alena sa tulong ng pinakamagagaling na doktor at higit sa lahat sa pag-aalaga ng kanyang mga anak. Isang hapon, habang sila ay nasa hardin ng mansyon, ang parehong hardin kung saan siya dating nagtago bilang isang anino, masaya silang naglalaro. Ang dating malamig na mansyon ay napuno na ng tawanan at buhay. Si Angelo ay naroon, hindi bilang isang hari, kundi bilang isang ama. Nakikipaghabulan sa kambal. Tinutulungan si Bea na magtanim ng bulaklak. Nakikipagkwentuhan kay Andres. At sa tuwing titingin siya kay Alena, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, lumapit si Angelo kay Alena. Sa likod niya, ang 5 nilang anak ay nakangiting nanonood, tila alam na nila ang mangyayari. Alena, sabi ni Angelo, ang boses ay puno ng sinseridad. Lumuhod ito sa kanyang harapan, sa malambot na damuhan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas nito ang isang maliit na kahon at binuksan ito. Sa loob, isang simpleng singsing ang kumikinang. Sinira ko ang nakaraan. Hinayaan kong iba ang magsulat ng kwento natin. Ngayon, gusto kong simulan natin ang isang bagong kabanata. Isang kabanatang isusulat nating dalawa. Tumingin siya sa mga mata ni Alena. Pagkatapos ay sa 5 nilang anak. Hindi na kita pakakawalan, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pangako. Ikaw at ang 5 nating anak, ang tanging kayamanan ko. Tumulo ang luha sa mga mata ni Alena. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong kaligayahan. Tumingin siya sa kanyang mga anak, ang 5 bunga ng isang pag-ibig na sinubok ng apoy at kasinungalingan. Ngumiti siya, isang nangiti na nagmula sa isang pusong buo na
at muling natutong magmahal. Oo, Angelo. Oo. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alena at Angelo at ng kanilang 5 bunga ng pag-ibig mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Isang karangalan ang maging kasama ninyo sa bawat luha, sa bawat galit at sa bawat sandali ng kilig. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bigat ng bawat pagsubok ni Alena at ang lamig ng pader na itinayo ni Angelo sa kanyang puso. Naging paalala ito sa akin na kung minsan, ang pinakamalaking hadlang sa pag-ibig ay hindi ang mga tao sa paligid natin, kundi ang mga takot at sakit na ikinukulong natin sa ating mga sarili. Sapagkat ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang pagkakamali o sa isang malupit na kasinungalingan. Ito ay isang salamin ng katotohanan na ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang maghilom, na ang pagpapatawad ay isang regalong hindi lang para sa pinatatawad, kundi para na rin sa nagpapatawad. At sa gitna ng pinakamadilim na apoy, ang pag-asa at ang walang kapantay na pagmamahal ng isang ina ang laging mananaig. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot mula sa kwento ni na Alena at Angelo? Anong eksena ang pinakatumatak sa inyong puso? Ibahagi nyo naman sa comment section sa ibaba. Ang inyong bawat mensahe ay inspirasyon sa akin na patuloy na lumikha ng mga kwentong aantig sa ating lahat. Hanggang sa ating susunod na kwentong pag-ibig, ito ang inyong lingkod, Love Kilig TV.